Kaugnay ng usaping yan, makakausap natin si Education Supervisor Carmina Ming Gutierrez. Carmina Gutierrez po. Information Officer po ng DepEd Pangasinan 1. Primera morning, Ma'am Ming. Primerang morning, CJ, at sa lahat ng mga staff ng GMA TV10. Magandang umaga po sa inyong lahat. To my DepEd family, good morning po. At sa mga kapuso natin sa Hilag at Gitnang Luzon, magandang umaga po sa inyong lahat. Alright, napakinggan po natin yung balita kanina, napanood po natin. Hindi pa po handa ang DepEd sa Universal Kindergarten. Ano pong masasabi niyo dito? Ever since po meron na po tayong kindergarten, hindi lamang po yun masyadong nababanggit, kaya lang nagsimula na po yun. Ang tawag po natin dati preschool, wherein ang pagkakaiba lang dito ngayon sa K-12, itong kindergarten na ito ay preparatory bago makapasok sa grade 1. Unlike before na this is optional. Alright. However, kahit optional itong nangyayari noon, for those school-age children na hindi pa nakakapag-kindergarten, nabibigyan na rin sila noon ng summer kindergarten class upang sa gayon, ready na sila for grade 1. So parang ganun din yun. Kaya lang ngayon, instead na summer kindergarten class o instead na yung iba ay nagkakaroon ng kindergarten, ginawa na lang universal, parang ready ang ating mga chikiting, ang ating mga mag-aaral for grade 1. So ibig sabihin, hindi na optional, universal na, nagiging requirement na po sa mga batang mag-aaral na dapat mag-kinder muna bago sila mag-grade 1. Opo, parang ganun na nga po. Kasi it is a requirement bago po mo makuha yung basic education na grade 1 to 6. Yung kindergarten kasama sa programa ng DepEd na K-12, ano ho, dahil elementary, high school, and senior high school, yung 2 years na po yan. Yes. Okay, kumusta ang paghahanda ng DepEd? Kasi maraming nagsasabi na hindi pa raw tayo handa na ipatupad ang programang ito. Okay, kagaya ng sabi ko kanina, nagsimula na po tayo sa kindergarten at tinatawag po natin yon na preschool. So previously, sa previous years, karamihan sa ating mga paaralan ay meron na silang mga silid-aralan, meron na po silang mga upuan at gamit pang eskwela ng mga kindergarten o preschoolers na mga ito. Kaya lang ngayon, i-upgrade nga lang yon o gagawing part ng basic requirements. And besides, yung ating sinasabing kapulungan sa teachers. Yes. Meron na rin po tayong mga teacher items before na permanent na silang na-hire as kindergarten teacher or preschool teacher. And at the same time, meron din namang sumusuporta through LSB. Ito yung sinasabi nating local school board, wherein ang ating local government unit or LGU ang tumutulong o sumusuporta sa ating mga teachers sa kanilang salary. Konti nga lang pero nakakatulong. Sa additional building din sa lahat ng schools para sa mga kindergarten. Actually, yun na nga po yung mangyayari. Pero in the meantime, kagaya ng sabi ko, na-organize na po itong kindergarten na ito. So meron na pong mga classrooms allotted for them. Kaya lang, sa mga remote schools na wala pa, siguro gagawa rin ang ating gobyerno ng paraan para magkaroon po tayo ng buildings na iyan. Kasi classroom lang naman yan ang kakailanganin. Yes. Pwede naman siguro na mag-double shift yung mga iba in such a way na ma-accommodate lahat ito. Yun nga yung mga problema na encounter natin. Based on your assessment, ano pa ba yung mga problema na nakikita natin sa programang ito? Kagaya ng napanood ko kahapon, CJ, at kanina nga lang inulit-ulit, patungkol doon sa hindi pa masyadong ready, especially sa mga teachers. Siyempre, sa kagamitan. Kagamitan, and at the same time sa pagtuturo. Kagaya ng sinabi ko, pag graduate ang isang teacher ng Bachelor of Science in Elementary Education, meron na rin siyang subjects o units patungkol sa early childhood education. Yes. So yung teacher na yon, ready na rin na magturo for kindergarten. And aside from that, meron po tayong mga kumukuha ng masteral and at the same time scholarship grant na ini-sponsoran ng DepEd para ma-enhance nila ang kanilang pagtuturo, especially to kindergarten. At hindi rin kumukulang ang DepEd sapagkat
every year nagkakaroon din kami ng training workshop, conferences, and seminars Oo. for preschool teachers. Hindi kaya pahirap lang ito sa mga magulang? Biruin mo, ma'am, yung 10 years na dapat lang na bunuin ng isang mag-aaral sa paralan magiging 13 years, including kindergarten and senior high na 2 years dahil sa K-12 program na ito? Sa totoo lang, CJ, sa una talagang kung titingnan mo, isang pahirap. Lalo na bago ito sa ating pakikinig o panlasa na mapapakinggan mo K+12. Yes. Wherein meron na tayong kindergarten, preparatory for grade 1, tapos meron po tayong yung first year to fourth year na tinatawag na junior high at meron pa rin tayo 2 years na senior high. 2 years na senior high. Kung pakikinggan mo yan at iisipin mo, parang nakapahirap. Napakahirap. Nakapanlulo mo. Pag iniisip ko pa nga lang, nakapanlulo mo na. Oo. But on the other side, ang iisipin mo nga na yun ay the long-term effect of this K+12, maganda pa rin ito. Kasi kung iisipin natin kung minsan, right after graduation in high school, wherein ang karamihan ng nagtatapos ay 16 years old to 17, kung minsan hindi rin sila nakakatrabaho, pero kasi hindi pa yung legal age na sila'y makapasok. So pag natapos nila up to senior high, then mas maganda siguro, mas matatanggap sila sa mga trabaho. Kasi yun na yung legal age, 18 years old. And at the Hindi same- kayo sila magsasawa sa pag-aaral? hindi naman po, kasi nagpre-prepare ng mga curriculum ang ating kagawaran upang sa gayon, merong mga alternative activities na gagawin pag nasa senior high na sila. Siguro ito yung mga technical, it depends Yun, kung ano yun. yung kakayahan ng mga bata. Okay. Maraming salamat, ma'am. Alam ko po na marami kayong mensahe sa ating mga kapuso dyan, lalo na tuloy-tuloy pa rin yung Brigada Eskwela until the 28th. And nagsimula na rin po yung enrollment. Ano po yung mensahe natin sa ating mga kapuso dyan? Okay. In behalf of the DepEd Pangasinan 1, nagpapasalamat po kami sa lahat ng stakeholders, sa ating mga teachers, sa ating mga parents, students, LGUs, local businesses, ating mga religious organizations, sa kapulisan, sa pagtulong nila at pagsuporta sa ating Brigada Eskwela. Nagkaroon po tayo ng kick-off ceremony kahapon sa lahat ng mga paaralan. At yun po, ang masasabi ko, 100% po ang ibinigay na suporta, 100% implementation po ang nangyaring kick-off ceremony at Brigada Eskwela dito sa DepEd Pangasinan 1. Okay, maraming salamat. Si Education Supervisor Carmina Gutierrez, hindi niyo po natatanong mga kapuso, si Maming ang butihing ina ng ating kapusong si Mina Gutierrez. Siya po ang Information Officer ng DepEd Pangasinan 1. Mga kapuso, maliban sa Kabataan Party List, naghayag rin ng pagkadismaya sa Administrasyong Aquino ang League of Filipino Students dahil sa programang ito ng gobyerno. Ang dahilan, ang umano'y tila hindi pinag-isipang pagpaplano. Kulang daw kasi sa pondo ang programa, kulang rin sa gamit. Kung sa elementarya at high school daw, ay halos di na makita ang magandang edukasyon dahil sa salat na kagamitan. Paano pa kaya ang kindergarten? Ang hamon ngayon, nakasalalay sa kamay ng mga opisyal ng Education Department ang pagpapatupad nito, kung magiging matagumpay ba o hindi.